Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa One Mission Gospel, isang pag-aaral mula sa Biblia, ikalawang bahagi ng introduction. Panimula, kapag ipinamamalagi ng Diyos ang kanyang puso sa iyo, masdan mo ang iyong kaligayahan sa Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Mga Awit Kapitulo 37 Versikulo 4. Ang simula ng isang painang mula sa Diyos. May mga sandali sa buhay na tahimik na nagbabago sa lahat ng bagay. Minsan, hindi ito dumarating kasabay ng maririnig na palatandaan o mga himalang kitang-kita. Minsan ay walang kulog mula sa langit, walang tinig na naririnig, at walang pambihirang pangyayaring biglang hihinto sa karaniwang takbo ng buhay. Sa halip, may marahang paggising na nararamdaman sa kaibuturan ng puso. Nagsisimula kang makita ang mga tao sa ibang pananaw. Nagsisimula mong maunawaan ang pagdurusa sa ibang paraan. Nagsisimula mong madama ang espiritual na pagkagutom sa paligid mo. Kapag naririnig mo ang mga kwento ng mga taong nasira ang buhay, may isang bagay sa iyong loob na tumutugon. Kapag nalaman mong may mga taong namumuhay ng walang pag-asa, ang iyong puso ay nagiging hindi mapakali. Nasusumpungan mong nananalangin ng may mas matinding pagnanais. Nagsisimula kang magtanong, Panginoon, bakit ko ito nararamdamang ng matindi? Bakit hindi ko ito may balewala? Bakit paulit-ulit kong naiisip ang mga taong ito? Ano ang nais mong ipakita sa akin? Maraming mananampalataya ang nakararanas ng mga ganitong sandali, ngunit hindi nila nauunawaan kung ano ang nangyayari. Ang iba ay inaakala na ito ay panandaliang damdamin lamang. Ang iba naman ay itinuturing itong labis na pagiging sensitibo. May mga nagsisikap ding huwag itong pansinin, dahil ang pagtugon dito ay maaaring mga ilangan ng pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit may mga pagkakataong ang iyong nararamdaman ay higit pa sa karaniwang emosyon. Minsan, ipinapamamalagi ng Diyos ang kanyang sariling puso sa puso ng tao. Minsan, ibinabahagi ng langit ang kanyang malasakit. Minsan, nagbibigay ang Diyos ng isang pasanin. Ang pasanin ng Panginoon ay nagsisimula kapag ang mga nais ng Diyos ay nagsimulang hubugin ang mga nais ng tao. Nagsisimula ito kapag ang malasakit ng langit ay nagiging sarili mong malasakit. Nagsisimula ito kapag ang mga mananampalataya ay tumigil na lamang sa pagtingin sa buhay gamit ang paningin ng tao, at nagsimulang makita ang lahat sa pamamagitan ng paningin ng Diyos. Ang Diyos ay laging kumikilos sa pamamagitan ng mga puso na may pasanin. Sa buong kasulatan, makikita na ang Diyos ay laging kumikilos sa pamamagitan ng mga taong may dalang malasakit na galing sa Kanya. Si Noe ay may dalang pasanin noong panahong ang kanyang henerasyon ay patungo na sa paghuhukom. Si Abraham ay may dalang pasanin ng pananampalataya at pagsunod. Si Moises ay may dalang pasanin para sa mga taong nabubuhay sa pagkaalipin. Si David ay may dalang pasanin upang manatili ang presensya ng Diyos. Si Nehemias ay may dalang pasanin para sa isang lungsod na nasira. Si Jeremias ay may dalang pasanin para sa isang bansang tumalikod sa Diyos. Si Pablo ay may dalang pasanin para sa mga iglesia at para sa mga taong hindi pa nakaririnig ng mabuting balita. Ang mga taong ito ay magkakaiba sa ugali, pinagmulan, pinag-aralan, at karanasan. Ngunit may isang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ipinamamalagi ng Diyos sa kanilang puso ang isang bagay na hindi nila madaling maibalewala. Si Nehemias ay isang mahusay na halimbawa nito. Noong siya ay naglilingkod sa palasyo ng hari, nakatanggap siya ng balita tungkol sa Jerusalem. Ang mga pader ng lungsod ay nanatiling sira. Ang mga tao ay nasa matinding kahirapan at pangamba. Ganito ang naitalang naging tugon niya. Nang marinig ko ang mga salitang ito, naupo ako at umiyak, at nagdalamhati ng ilang araw, nag-ayuno ako at nanalangin sa harap ng Diyos ng langit. Nehemias Kapitulo 1 Versikulo 4. Pansinin ang nangyari. Hindi lamang nakatanggap ng balita si Nehemias. Nakatanggap siya ng pasanin. Marami pang ibang tao ang nakarinig ng parehong ulat. Ngunit naiiba ang naging epekto nito kay Nehemias. May isang bagay na tumagos ng malalim sa kanyang kalooban. Ang kanyang pasanin ay naging panalangin. Ang panalangin ay naging malinaw na layunin. Ang layunin ay naging gawa. At ang gawa ay nagdulot ng pagbabalik ng kaayusan. Sa kasalukuyan, madalas ding kumikilos ang Diyos sa ganitong paraan. Marami ang nakikita ang mga suliranin. Marami ang nakapapansin ng pagdurusa. Marami ang nakauunawa ng pangangailangang espiritual. Ngunit may mga pagkakataong ipinapamamalagi ng Diyos ang isang natatanging malasakit sa puso ng ilang tao, dahil nais niyang makibahagi sila sa kanyang pagtugon.
Ang pagkakaiba ng damdaming pantao at ng painong mula sa Diyos. Hindi lahat ng nararamdaman ay pasanin na galing sa Diyos. Ang mga damdamin ng tao ay nagbabago-bago. Ang pananabik ay dumarating at lumilipas din. Ang nararamdaman ay madalas nagbabago ayon sa mga pangyayari sa paligid. Ngunit ang painong galing sa Diyos ay may mga tiyak na katangian. Ang painong galing sa Diyos ay nananatili at hindi nawawala. Ang pasanin ng Panginoon ay madalas na bumabalik ng paulit-ulit. Maaari mong subukang huwag itong pansinin. Maaari kang mapagod o magambala ng ibang gawain. Maaari kang lumipat sa ibang mga gawain. Ngunit ang malasakit na iyon ay babalik pa rin. Muli at muli, ang iyong atensyon ay ibabalik dito. Naranasan din ito ni Jeremias. Ang kanyang salita ay nasa aking puso na parang nag-aalab na apoy na nakulong sa aking mga buto. Jeremias Kapitulo 20 Versikulo 9. Ang malasakit ng Diyos ay patuloy na tumatatak sa kanya. Ang painong galing sa Diyos ay nagtutulak sa tao na lumapit sa kanya. Ang painong galing sa Diyos ay nagpapalalim ng pagtitiwala. Dahil dito, tumitindi ang panalangin. Tumitindi ang malasakit sa kapwa. Tumitindi ang pagpapasakop sa Diyos. Ang mga painong dala lamang ng sariling lakas ay madalas na nagdudulot ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang painong galing sa Diyos ay naglalapit sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang painong galing sa Diyos ay humahantong sa pagkilos. Ang pasanin ng Panginoon ay bihirang ibinibigay upang magdulot lamang ng damdamin. Ipinamamalagi ito ng Diyos upang makibahagi ang tao sa Kanyang mga layunin. Sa huli, ang pasanin ay nagtatanong, ano ang iyong gagawin? Si Jesus, ang ganap na halimbawa ng puso ng Diyos. Ang pinakamalinaw na larawan ng pasanin ng Panginoon ay makikita kay Heso Kristo. Sa kanyang pamumuhay dito sa lupa, hindi siya nanatiling malayo o walang pakialam sa pagdurusa ng tao. Nakikita niya ang bawat isa. Nakikisalob siya sa kanilang paghihirap. Mayroon siyang matinding malasakit. Paulit-ulit na sinasabi sa Ebanghelyo. Nalungkot at naawa siya ng lubos. Ang malasakit ang nagtulak kay Jesus na kumilos. Nang makita niya ang mga taong nagugutom, pinakain niya sila. Nang makita niya ang mga may sakit, pinagaling niya sila. Nang makita niya ang mga naliligaw ng landas, tinuruan niya sila. Nang makita niya ang mga nagdadalamati, inaliw niya sila. Naluha pa nga si Jesus. Naluha si Jesus. Juan Kapitulo 11 Versikulo 35. Bagamat maikli ang talatang ito, naglalaman ito ng malalim na katotohanan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang sangkatauhan ng may paglayo ng damdamin. Nakikisalob siya sa paghihirap ng tao. Mayroon siyang tunay na malasakit. Ang pasanin ng Panginoon ay sumasalamin sa ganitong uri ng puso. Ang mga mananampalataya ay nagsisimulang makaramdam ng malasakit. Hindi dahil mayroon silang likas na higit na pagmamahal, kundi dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagsisimula ng gumabay sa kanilang puso. Bakit ipinagtatanggol ng ilang mananampalataya ang pasanin ng Diyos? Bagamat ang pasanin ng Panginoon ay humahantong sa tunay na layunin, marami pa ring nahihirapan kapag sinisimulan ng Diyos na gisingin ang kanilang puso. Bakit? Dahil ang pasanin ay madalas na gumagambala sa kaginhawaan ng buhay. Ang pagtugon sa pasanin ng Diyos ay maaaring humingi ng pagbabago sa mga prioridad, paghakbang sa mga lugar o sitwasyong hindi pa pamilyar, paghaharap sa takot, pagsasakripisyo ng kaginhawaan, pagtitiwala sa Diyos kahit na lumalagpas ito sa sariling kakayahan. Tumanggi at nag-alinlangan si Moises. Ganoon din ang ginawa ni Jeremias. Nagtatago naman si Jonas. Kahit sa ngayon, madalas ding ganoon ang naging tugon ng mga mananampalataya. Ang takot ay nagtatanong, paano kung mabaygo ako? Ang kaginhawaan ay nagtatanong, bakit kailangang magbago ang takbo ng aking buhay? Ang kawalan ng katiyakan sa sarili ay nagtatanong, bakit ako pa ang gagamitin ng Diyos? Ngunit ipinapakita ng kasulatan na hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong walang kapintasan o perpekto. Ang hinahanap niya ay ang mga taong handang magpasakop. Hindi ipinapamamalagi ng Diyos ang pasanin upang tayo ay madurog. Mayroong maling pagkaunawa tungkol sa painong espiritual. May mga nag-aakala na ang pagdadala ng pasanin ng Diyos ay nangangahulugang pagdadala ng matinding bigat, pagkakasala, o pagkapagod ng damdamin. Ngunit ang pasanin ng Diyos ay naiiba sa mabigat at nakasasakit na panggigipit. Ganito ang sinabi ni Jesus, sapagkat ang aking pamatok ay madala, at ang aking pasanin ay magaan. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 30.
Maaaring tila kakaiba ito. Paano magiging magaan ang isang pasanin? Dahil ang mga mananampalataya ay hindi kailanman nagdadala ng atas ng Diyos ng mag-isa. Ibinibigay ng Diyos ang kinakailangang lakas. Ibinibigay niya ang karunungan. Ibinibigay niya ang kanyang espiritu. Ang pasanin ay pag-aari muna ng Diyos bago ito ipinagkatiwala sa atin. Tayo ay nagiging kasama niya sa gawain, sa halip na magtrabaho ng mag-isa. Isang panalangin ng pagpapasakop. Marahil ay mayroon ng binubuo ang Diyos sa iyong puso. Marahil ay may isang tao na hindi mo maalis sa iyong mga panalangin. Marahil ay may isang pangkat ng mga tao, pamayanan, gawain, o layunin na paulit-ulit mong naiisip. Marahil ay ginigising ng Diyos ang malasakit sa iyong puso kung saan dati ay wala kang pakialam. Huwag mong baliwalain ang paggising na ito. Huwag mong patahimikin ang tinig ng Diyos. Sa halip, tumugon ng may buong pagpapasakop. Manalangin. Panginoon, ipamamalagi mo po ang iyong puso sa akin. Tulungan mo akong mahabagan sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Tulungan mo akong makita ang mga bagay sa paraang nakikita mo ang mga ito. Tulungan mo akong ibigin ang mga bagay na iniibig mo. Ituro mo sa akin kung paano dalhin ang iyong pasanin. Sapagkat kapag ipinamamalagi ng Diyos ang kanyang puso sa tao, ang karaniwang buhay ay nagiging bahagi ng mga dakilang layunin ng langit. At ang atas ng Diyos ay nagsisimulang maganap dito sa lupa. Maraming salamat sa pakikinig. Ipagpapatuloy natin sa susunod ang ating pag-aaral sa paksang ito. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.